Breaking news, nagkakagulo na daw sa lungga ng mga buhaya. Nako, malupit ito. Mukhang nagkakabigayan na ng mga matitinding salita etong kampo ni Tamba at kampo ni Marcos Jr. Sulitin ko, ang sarap ulit kumamot sa ilong. O, diba? Uy! 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 O, diba? Nasuot na ulit natin. Sa totoo lang po, hindi po talaga ako nagre-relo. Ewan ko, parang siguro baka sanayan lang. Pero nung nasuot ko to, parang ayoko nang tanggalin. Oo, so eto na nga. At eto, Sandro Marcos may panibagong pagnanakaw na naman na ginawa. Ba't ayaw gumana nito? Wait lang guys, ayaw gumana. Hindi pala naka-on yung charger. Yan mo na. So yun na nga mga banateros, mga kabiyaya. Ito po, may nasaga po tayong balita na kung saan na sa loob ng lungga ng mga buhaya ay nagkakagulo-gulo na. Dahil nagkakaungkatan na or nagkakatanungan kung saan napunta yung ibang mga basura. Digay pa more. Excuses. Oo, mga banateros, mga kabiyaya, mukhang nagkakasundutan na siya. Sundutan talaga. Mukhang nagkakabirahan na ho sa loob, sa lungga ng mga buhaya dahil nga parang may hinahanap silang pera na hindi nila alam kung saan napupunta. Eto nga yung mga basura, yung mga mali-malitang pera nga na dinala sa iba't ibang mga bakabahayan or property or iba't ibang kamay ng mga politiko. At dito nga ay nagkakaroon na ng gulangan daw, nagkakaroon na ng laglagan. May nangyari pa nga daw na hamunan. Nako. Kailangan nyo itong ma-share to mga banateros, mga kabiyaya, para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. At syempre, pakipollow po ang aking Facebook page sa JG Guevara Banateros, ang ating panibago na naman na Facebook page. Yan nyo na, Facebook page lang naman yan. Hindi naman ako magdadala niyan, hindi naman ako kakarmahin dyan Kila naman At ang ating TikTok account na J Guevara. So syempre, ito rin, itong ating YouTube channel, napakalaking bagay po nung pag-like at pag-share nyo sa aming mga video ng buong Banateros Brothers at ng SMNI News. At dito nga, mapag-uusapan din natin itong panibagong pagnanakaw na naman daw na ginagawa ni Sandro Marcos, 100 million a day. Aba, sabi ko malupit to, 100 million a day, grabe to. Sana mapag-usapan to sa Senado, ewan ko Kasi yung sa 18 Marines, hindi rin nila pinapansin, di ba? So, paano pa kaya itong kay only son? Only daughter? Ay, ano ba? Only daughter o only son? Ano ba talaga? Bayot ba siya? Ako naman, nakikita ko naman kay Sandro, medyo matikas naman siya. Tsaka wala namang problema sa pagiging bading. Wala namang problema dyan. Pagiging tomboy, pagiging bading, walang problema. Basta nasa ayos. Diba? Pero kung juding nga naman si Sandro, siguro, hayaan na lang din natin, no? Kung burat ang gusto niya. Ay, sorry. Hotdog pala. Kung hotdog ang gusto niya at ayaw niya sa bibingka, wala tayong magagawa. Kanya-kanyang taste yan. Tayo na, na-imagine ko tuloy. May nai-imagine ako na kasi na may nagsabi kasi sa akin na maging bading na lang daw ako. Kasi palagi naman daw akong naiiputan sa ulo, kaya maging juding na lang daw ako. Sabi ko, kahit anong gawin ko, di ko ma-imagine kung paano ka lunukin ng hotdog na yan. Iyak! So yun na nga at eto nga po tayo na nakakagimbal itong balita na to kasi nagkakagulo-gulo na nga daw talaga sa lungga ng mga buhaya. Mamaya malalaman natin kung ano yung pinagkakaguluhan nila. Syempre bago tayo mapunta doon, dito muna tayo. Sa iba't ibang mga
balita na nangyayari sa bansang Pilipinas. So, yan. Dito tayo. Simulan natin dito. Dito, yan o. Ha? Si 2.0 de Lima, yan. Siyempre, Luis Tro. Maging tapat sa boto sa impeachment, kinabukasan ng bansa ang nakasalalay. Wow! Tangina yung mga ganitong salitaan nila, no? Gasgas na to, no? Putahin ninyo imbis nga dapat na tumutulong kayo sa mga distrito na mga nasasakupan nyo, putahin na nakapokus kayo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dyan pa lang nasasayang na yung nasasayang na yung araw nyo dyan, yung oras nyo. Tsaka anong sasabihin mong maging tapat sa boto sa impeachment? Ulul! Puro bataan kayo ni Romualdez, paano magiging tapat? Gago ka ba? Raulo? Si Raulo yarn? Si Raulo yarn? Nanginang niya, paano magiging tapat? Diba? Puro mga bataan kayo ni Romualdez at ni Marcos. So anong namin doon? Anong expect namin na maging tapat kayo? Tigil-tigilan nyo nga kami sa mga ganyang sa mga ganyang mga salitaan nyo. Malumang tugtugin na yun. Maging tapat po tayo na yung impeachment nga ni Marcos Jr. Kaagad nyong binasura eh. Tapos ngayon magiging tapat kayo, ulol. Tigilan nyo kami. Dito naman tayo. Eto, yung kuto rin. Kay BP Sara mukhang hindi nga lalaban ng debate kay Lovely Sa akin pa kaya. Anytime basta hamunin niya ako, walang problema. Usap tayo kung anong plano sa pagiging presidente mo ba? Puta na, feeling mo. Feeling mo, taas-taas mo na. Feeling famous. Gago, ikaw ang kabaliktaran ng salitang famous. Ikaw yung naging famous dahil sa sobrang hate sa'yo ng taong bayan. Ha? Yun. Naging famous ka dahil sa galit ng taong bayan sa'yo dahil sa mga pinagkakalat mong fake news. Hindi ka famous, fake news ka. Tapos, tangina, sino ba na? Ito, Auntie Claire, kahit ako, hamunin mo sa debate, bukod sa kayang-kaya ng utak ko, kayang-kaya namang itong talunin sa debate. Putang na, hindi kita lalabanan. Alam mo kung bakit? Putang ina mo, sayang lang oras ko sa'yo. Ganun ka kawalang kwenta, Auntie Claire, tandaan yan. Isama mo yung alalay mong hugis palakul yung baba. Hugis pala, ha? Isama mo yan, yung si Granada ba yun, no? Isama mo yun. Kahit ako hamunin nyo, kahit isa sa Banateros hamunin nyo or sa mga DDS vlogger, hindi ka para labanan. Una-una, lalabanan ka, putang ina. Alam naman namin na demonyo ka. Pangalawa, wala kang utak. Anong gagawin mo sa amin? Debate na palengkera style? Una-una, kung gusto mo munang labanan si BP Sara ng debate, palagan mo muna si Attorney Rowena Guanzon bago si BP Sara. Diba? Yun muna dapat putang ina. Gusto mo na agad humakbang doon sa pinakamataas hindi mo pa nga natatalo yung mga nasa baba. Sa mga Banateros, kaila Sas Rogan, kaila Sas, kaila Joey, kaila Crisetio. Yan, parehas kayong mga babae. Yan muna yung mga labanan mo. Diba? Kay attorney sino ba to? Nakalimutan ko pangalan. Yan muna yung mga labanan mo. Huwag ka muna umakyat dun sa kay BP Sara. Una-una hindi ka rin papakialaman at hindi ka rin papansinin nun. Bakit sino ka? Porket second lady ka ni Marcos Jr., feeling mo head ka na? O baka feeling mo high ka rin? Tanginang itong mga to kakapal ng mukha ang puta. Alam mo talaga Sabagay, kapag pinatulang ka ni BP Sara, panibagong achievement mo yan. Tapos, ang masama pa niyan, yung feedback nun, kay BP Sara, pangit. Kasi pumatol siya sa katulad mong sintu-sintu. Diba? Ang pangit nun, ang pangit ng dating nun. Kahit ako, sasabihan ko si BP Sara na, wag kang lumaban dyan, baliw yan
'Diba? Biruin mo, krisis na dito sa bansa natin. Sa kanila, wala pa daw. Tingnan mo gagaguhan yun. Baliw lang ang magsasabi ng gano'n. Tigilan mo kami, Auntie Claire. Magtutulog ka, ha? Oo. Okay, speaking. Puta na magkamuka, ah. Wait lang, ha? Pintahan natin. Uy. Iisang hulma, eh, oh. Diba? Ano mo sinasabi nito? Puta na. First time ko makakita na sandok nagsasalita. Ay, sorry. First time ko makakita ng ganito, no? Ngayon ko lang nakakita yung pala pala marunong at yung araro at pala pala marunong magsalita. At ang malupit, nakasalamin pa. Ano sabi niya? Basta Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas, hindi susuporta sa balahura at magnanakaw. Eh, ba't sumusuporta ka sa balahura at magnanakaw kagaya ni Marcos Jr.? Tanga lang. Tanga, besh. Tanga lang, besh. Wait lang, ha? Ayaw maano nito, eh. O, yan na. Yun. Okay na. Oo, yung ano kasi guys, yung laptop ko hindi pala naka-charge. Kaya naglulubat-lubat siya. Mabalik tayo dito sa palang nagsasalita. Alam mo, Day, ang pagiging baliw tsaka pagiging tanga siguro minsan wag mo naman araw-arawin. Wag mo naman araw-arawin. Minsan 3 times a week, gano'n. Minsan 3 times a week, pwede na yan. Pero yung araw-arawin mo, puta na, abuso ka niya. Libre na nga lang maging tanga, inaabuso mo pa, wag ganun. Pangit yun, ha? Matuto ka. Oo. Ay, putang ina, siya na naman. Puta na, nakakasawa na. Ikaw na naman pala to. O sabi niya, anumang kulay, magtulungan para sa bayan. Putay na mo, anumang kulay, bakit ka tumutulig sa mga Duterte? Gago ka ba? Mga utak talaga nitong mga to. Hindi ko lang alam ba't pinagpapansin pa to, Hindi ko napansin yan. Dito tayo. Sabi dito, DPWH Secretary Dizon, naniniwalang napanagot ng ICI ang lahat ng mga sangkot sa flood control. Utang na, wala na rin to. Wala na din to. Sablay na din, no? Wala na. Kinain na rin ng sistema to si Dizon, no? Sayang. Kahit pa paano, okay pa naman sana to. Paano napanagot? Si Romualdez nga, pag-gala-gala lang sa Amerika. Si Marcos Jr., patira-tira lang sa helicopter. Si Lisa Araneta Marcos, nag-enjoy lang doon sa Malacanang. Yung ibang mga congressman yung iba nga, nagsilayasan na Kanya-kanyang bilin ng property sa ibang bansa para pag umupo na si Vice President Sara Duterte bilang presidente, hindi na sila babalik dito sa Pilipinas. Yung ibang mga politiko na nakatanggap diyan sa mali-malitang pera, namimili na ng mga property sa ibang bansa. At doon na sila magpo-for-good. Doon na sila maninirahan. Oo, yung mga anak nila, ginawa na nga nilang citizen dun Inasikaso na nila lahat. Oo. Sasabi mo pa, pinanagot ng ICI. Anong napanagot ng ICI? Putang ina, si Sandro Marcos at Romualdez ang tinaguri ang pork barrel king. Hindi nga nila nakakalampag Iniimbestigahan nila, oo. Medyo sabog pa nga si Sandro nun Pero yung tipong pinanagutan, putang na saan nanagot? Yung mga witness nga, kagayan lang. Yung mga yung mga sangkot kagaya nila Bernardo, Alcantara, Hernandez. Putay na, yung dalawang mag-asawang diskaya lang yung pinukpok nyo. Pero pagdating dun sa tatlo, lalo na si Bernardo, putay na, hindi makukulong kasi witness. 'Di ba? Kagaguhan, 'di ba? Sino ikinulong nyo? Si former Bong Revilla. Para saan? Anong ginawa niya? Porket sinabi ni Bernardo, yun na yun. Paano naman yung sinabi ni Saldico?
na si Marcos Jr., Sandro at Lisa at si Romualdez ang kasabwat niya sa nakawan sa issue ng 2025 national budget. So ano ibig sabihin nun, Dison? Alam mo, wala namang problema na kumampi ka sa kanila, pero dapat hindi ka nagsasalita ng ganito. Ginawa mo kaming bulag tsaka tanga. Ginawa mo kaming bulag tsaka bingi. Na wala kaming alam sa nangyayari, ganun ba? Hindi punggol ka, oh. Wala na kasi na ano na 'to eh. Oh, mga ano na 'to eh, mga lason na yung utak nila eh. Yung mga utak yung tipong pagkagising mo, pera. Pagtayo mo ng higaan, pera. Pagtapos mag-aalmusal ka, hindi mo na parang hindi na nga nila nalalasap or nalalasahan yung kanilang mga kinakain. Kasi ultimong panglasa nila, pera. Yung utak nila, konting lingon, pera. Pera. Gagawin ko to, pera to. Magtatakpan ko to, pera to. Yan ang nangyayari ngayon. Lalo na yung mga nakakuha ng bilyong-bilyon na pera galing sa taong bayan. Diba? Oh. Nag-ano dun, parang ano na sa kanila yung property sa ibang bansa. Parang Shopee na lang sa atin yan. Oh, yung kinaugalian natin na mag-scroll, tapos mag-order, ng Shopee, mamili, 'di ba? Na mga kailangan natin. Sa kanila puta na yung mga house and lot, yung mga bahay-bahay doon, yung mga properties, yan na lang yung pinagpipilian. Ay, maganda to, magkano to? Ano lang to 30 million, barya. Barya lang to, 30 million, barya lang to. O sige, eto na lang. Oh, eto na lang natin. Oh, eto na lang kunin natin. Oo, 30 million lang yan. Hindi uubos ng 1 billion ko yan. Diba? Ganun kalupit. Ganun ang mga kawatan ngayon. Ginagawa na lang nilang Shopee yung pagbili ng mga property sa ibang bansa. Kasi ngayon pa lang kaya nila ginagawa yan kasi nga pag-upo ni VP Sara Duterte bilang presidente ng bansang Pilipinas, putay na. Sabi ko sa inyo, yung iba magbabaliktaran, yung iba magliliparan. Yan ang mangyayari dyan. Kaya ayaw nila umupo si VP Sara kasi nga yari sila eh. Talagang talagang mapuputukan sila eh. Talagang masasabi mong talagang ngihimas reha sila. Oo, talagang lahat yan, yung mga nakinabang na yan, na todo din na ngayon. Putay natin mo, yari yan, kulong lahat yan ha. Asahan natin yan. Butang na ito. Nakita na naman kitang hayop ka. Oo, sabi dito, sa akin, trabaho lang. I will just focus on my job. Wow! This VP Sara impeachment is your constitutional mandate. So, ibig sabihin, nanalo ka, ibinoto ka sa distrito mo para trabahuhin lang si VP Sara. Ang galing, no? Di sana, hindi ka na lang tumakbo sa inyo. Kasi ang pagkakaalam ko sa bawat mga congressman sa iba't ibang mga distrito, mapaparty list man, or tawag doon? Nakalimutan ko tawag doon sa iba. Dapat ay pagserbisyuhan nyo yung mga distrito nyo. Diba? Yun yung trabaho nyo eh. Pero iba na ho ngayon ng trabaho ng mga congressman, congresswoman, congressman at yung mga party list. Ang trabaho nila, pagpukusan yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi kapag na-impeach si VP Sara daw, panalo daw ng taong bayan yun. Di ba? Nakakagago lang kasi ito pa yung nakakagago dyan. Ilan lang ang bumoto sa mga hinayupak na to? Kay VP Sara, nasa 34 million to 33 million ang bumoto. Yung 33 million na yun, sila ang may karapatan na para i-impeach si VP Sara Duterte dahil hindi naman magiging Vice President si VP Sara kung hindi dahil doon sa milyon na bumoto sa kanya. Tapos kayo mga congressman na magdidesisyon niya. Kaya nga sabi ko pag umupo si VP Sara, tanggalin na lang yan eh. Una-una, sahuran.
Biruin niya, magkano ang per month nitong mga to? Nasa 300. 350k to 200k. O, ilang mambabatas yan sila? Nasa 300 plus yan. O, sabihin na natin 200. Biruin mo, pagsama-samahin niyo yung sahod ng mga yan. Tapos, eto pa pinakamasakit. Ang laki-laki ng sahod nila, ang laki-laki pa ng nakukupit nila. Bakit? Saan nanggaling ang kawatan ngayon, ang pagnanakaw? Di ba sa Congress? Doon nanggaling. So, ibig sabihin, kayo-kayo dyan, kaya nyo lang tinatrabaho si BP Sara, at kaya kayo nandyan dahil gusto nyo talagang trabahuhin si BP Sara para hindi kayo managot sa darating na 2028. Dahil sa mga pagnanakaw na ginawa nyo. Pero buti naman, inaamin nyo. Tanga din no? Haslo din haslo O ito, ano to? Sabi niya, I will not allow this versus statement to pass on challenges. Hindi ko ito papalagpasin. Pang artist, pang pelikula. Ba't kaya ganun nangyayari sa bansa natin, no? Kung sino yung gumawa ng kasalanan, siya pa yung may ganang magganito. May kilala akong ganito Yung tipong nahuli mo na, tapos deny pa ng deny. Tapos, babalik ta rin ka na ikaw daw yung gumago, ikaw yung nanggago. Samantalang, putang ina, kaharap. Ang daming nakakita na na sabihin na nating nang lalaki ka. O, ganun. Ang dami nakakita, mismong kamag-anak mo pa, tapos sasabi mo, hindi mo kilala. Maraming ganito Yung mga taong, banal-banalan. Yung tipong puro Diyos yung lumalabas sa bunganga. Tapos sila naman pala talaga yung demonyo. Katulad na lang nito. Sa yung kawatan, siya pa yung may ganang magalit. At hindi niya daw papalagpasin. Sino? Yung sarili mo? So ipapakulong mo, sarili mo, Martin Romualdez. Yung tanginang yan. Grabe, no? Sila na yung, kadalasan yan yung mga sabi nga nila yung mga anti-corrupt. Yeah. Hindi lahat kasi sa mga Duterte talagang anti-corrupt at talagang pinanindigan nila yun. Nakita natin yun. Mapadabaw man at sa buong Pilipinas, nasaksihan natin yun, di ba? Sa pamamagitan ni Pangulong Duterte. At masasaksihan ulit natin yan sa 2028 election. Pag naging presidente na si BP Sara. Oh. Tapos po tayo na. Biruin mo yun, siya yung nagnakaw, siya yung maraming itinuturo. Saldi ko kasamahan niya. Best friend nga daw sila niyan. Si Gutesa, 18 Marines at si kung sino-sino pa. Putay na, ikaw ngayon pa yung parang nagagalit. Ikaw pa yung parang aping-ape. Ulol. Nanginang ito nga ito no? Napaka mo. Gravity ka? Gravity ito sa kakapalan ng mukha. Oh. Ito, ano to? Kahit di na nga ako tumakbo, walang problema sa akin. Basta importante maipanalo natin si BP Sara bilang presidente ng bansang Pilipinas. Alam nyo, real talk, hindi na natin, sa totosin, hindi na natin kailangan ng para ikampanya pa, para ipagsigawan pa sa buong bansa na iboto nyo ang isang Sara Duterte. Hindi na natin kailangan yun. No? Hindi na natin kailangan. Kaya maraming, di ba, nanggaling din kay Atty. Rowena Guanzon na pag namatay si Pangulong Duterte, wag naman sana, panalo si BP Sara. Kahit hindi mamatay or kahit anong mangyari, mananalo at mananalo si BP Sara Duterte. Pero, kailangan nating magmatsyag. Kasi nga, unang-una, yung impeachment. Pangalawa, yung COMELEC. Kasi nasa yan kung hindi madala sa impeachment si BP Sara, sa COMELEC sila babawi. Tapos dadawit pa ang COMELEC na si Chairman George Garcia sa mga nabahagian ng pera.
May issue din ang COMELEC may issue din ng COMELEC na umabot ng 18 million overvoting nung 2025 na senatorial election. So doon pa lang medyo nakakatakot na. Pwede nilang yariin doon si BP Sara. 'Di ba? Kaya yun yung isa dapat nating masolusyonan na paano magiging patas ang mangyayaring botohan sa 2028 election. Vape muna ako. 'Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, paano natin masusolusyonan yun? Kasi ginawa na nila eh. Tapos 'di ba, biglang burado, pinagbubura yung mga files. Doon pa lang naghinala ako doon sa 1 million pesos na nasayang doon sa mga balota na mali-mali daw. Pero yun, ilang milyong balota yun. Doon, pwede nang gumawa ng kadayaan doon. Kasi sinabi lang nilang pero pwede nilang yun ang ibigay sa mga tao. Tapos kapag nakikita nilang may hindi pwedeng ipanalo doon, yun na yung tinatapon nila. Pwede na lang gawin yun. 'Di ba? So kaya kailangan natin talaga na bantayan. Yung boto kasi yung boto ng taong bayan, alam natin solid yan. Solid po ang boto ng taong bayan sa mga Duterte. Wala na tayong kailangan pang sabihin na parang hikayatin natin yung mga kababayan natin na iboto si BP Sara. Hindi na kailangan eh. Automatic na yun. 'Di ba? Automatic na yun. Ang problema natin yung pagdadaanan ng boto natin. Yan na nga yung COMELEC. Na alam naman natin na hawak yan ng mga anti-Duterte. Kaya dyan tayo dapat mag-focus. 'Di ba? Okay, lipat tayo. Dito tayo. Sino to? Leody de Guzman. Di ba tumakbo dati itong presidente? Parang namumukhaan ko siya sa SMNI. Napanood ko siya sa SMNI dati, parang tumakbo ng presidente. Sabi niya, di natin makakalimutan ng 125 million. Confidential funds, ikulong si Sara. Ano rin ba to? Makakaliwa rin to? Hindi ko masyadong alam yung background nito Pero sir, tanong lang, nakalimutan mo na yung 150 million ng COMELEC? Yung 241 bad insertion ni Romualdez, nakalimutan mo na. Billion Take note, 241 billion. Yung 500 billion na flood control. Yung Maharlika funds. GSIS, SSS, PhilHealth. Nakalimutan mo na yan. 62 billion yun yung mga nabanggit ko na yun. Yung gold bar. Ang tanginang yan. Nakatutok tayo sa 125 million na napakaganda naman ng pinatunguhan. Pero yung mga bilyones na dapat nating tutukan, nakalimutan nyo. Pa-check up kayo, sir. Baka may hangover ka pa, ha? Sabi ko naman sa'yo, yung gin, doon, kalamansi ang nilalagay doon, putang ina ka. Bakit kasi crudo nilagay mo? Ayan tuloy, nagkakabaliw-baliw ka na. Crudo. Tanginan tong mga hayop na to no? Eto, ano to? Alam mo, madami ang ayaw kay BP Sara Duterte. True, isa ka na doon. Alam ko maraming ayaw kay BP Sara Duterte. Madaming takot kay BP Sara Duterte na maging presidente. Pero we cannot impose or peer. Tama ba? Putang na kasi English pa kayo. Mga Pilipino naman kayo Or will not hear. Kasi may bumoto sa kanya. But hindi natin patakbuhin sa eleksyon tapos magdesisyon yung tao. Nako, utangin alam mo talaga si Tiangco. Alam mo, madadala mo pa kami dyan. Nakatatak sa isipan namin, Tiangco, na pinagtanggol mo si Marcos Jr. at sinabi mong hindi kasabwat si Marcos Jr. sa nangyayaring nakawan ngayon sa bansa. Hindi namin makakalimutan yun. Kahit pa paano nung mga nakaraan, okay ka pa Pero nung sinabi mo yun, cancel ka na. So although may punto naman siya dito
No? Maraming takot, oo. Kaya nga ayaw nilang tigilan ng mga Duterte. Maraming ayaw, oo, kasi nga hindi sila nakakapagnakaw. 6 years silang gineta ni Pangulong Duterte sa pagiging kawatan. Bumabawi sila ngayon. Sobra nga bawi nila 3 years pa lang. Ilang bilyon na, ilang trilyon na ang nawawalang pera sa Pilipinas. 'Di ba? At saka ito, Toby Chanko, masyado mo rin inaano na yung sarili mo. Oo. Ewan ko kung baka natatakot ka na baka walang sumuporta sa'yo ng mga Duterte supporters. Pero siguro mas maganda kung magsalita ka na rin about sa nakikita mo sa Administrasyong Marcos. Kasi posibleng hindi mo nakikita yun. Tsaka may mga bali-balita, Toby Chanko, na ito ay isang malaking palabas mo lamang. Kasi alalahanin mo, yung asawa mo, pinsan pa rin yan ni Martin Romualdez. Ha? Kaya parang nahihiwagaan kami sa iyo eh. Katulad nung tiga Cebu na congressman. Diba? Todo ganun, no? Nung eleksyon, uy, mahal na mahal ko si Duterte. Duterte ako. Ganun, no? Puta na, nung nanalo, ayan na. Yung pagbaha sa Cebu, isinisisi sa mga Duterte dahil daw dun sa nangyaring malawakang minahan sa Cebu. Diba? So, kesyo hindi daw si Duterte nagpapanalo sa kanya, taong bayan daw. So, although may point siya, pero kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi kayo boboto ng mga taga Cebu. Tandaan mo yan, Day, ha? Pero at least maganda na rin yan kasi maaga pa lang nakikita na natin at nalalaman na natin kung ano yung mga tunay nilang budhi. Pero sa susunod, bawi na lang tayo. Katulad na nito ni Toby Chanko. Okay? Dito tayo. Ano to? Trillanes, tatayong testigo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Magiging testigo ako dito sa impeachment. So, naghahanda na rin ako ng aking presentations. Anong sasabihin mo? So, ibig sabihin, may alam ka sa confidential fund ni BP Sara? Kilala mo si Mary Grace Piatos? Tatayo kang testigo. Para saan? Yung bulto-bulto mong papel. Makikita na naman na namin yan sa impeachment, ganun ba? Kaya nga sa totoo lang, ngayon pa lang BP Sara, sana kapag nakulong si Trillanes dahil sa pinaggagawa niya ngayon, pwedeng dumalaw kami one time. May gustong-gusto ako itanong kay Trillanes eh. Anong pakiramdam na dati kang sundalo na nagiging aso ka na ngayon? Alam mo yon, yung tip, kasi diba tayo kapag sundalo ang usapan, iba yung dating sa atin eh. Matipuno, matapang, buo ang loob, may prinsipyo, may paninindigan. Yun ang kabaliktaran na wala kay Trillanes. Tsaka balita ko, kinasuhan mo na naman daw yung mga kasamahan ko sila Banat Bay, Coach Oli ba yun? Di ko alam kung sino yung mga kinasuhan ng mga SMNA News. Pero isa rin ako sa SMNA News na na tawag dito na pero hindi ko na interview. Hindi ko pa nakikita harap-harapan ng ang mga 18 Marines. Pero bagay, hindi na rin naman din bago sa amin 'yan na panay kaso ka. Sabi nga na 18 Marines nakatanggap ka nga rin daw ng mali-malitang pera, kaya marami kang pondo pang kaso. Hindi na rin kataka-taka sa amin 'yun, ha. Ano to? Ang pangit talaga ni Luistro, no? Kapag nakikita ko si Luistro, iksian nyo siya ng buhok, dilimang-dilima siya. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, sinabi ni Luistro na maaari silang magsagawa ng mini trial sa Kamara. Ngunit hindi ito maaari gawin dahil lang presentasyon ng ebidensya at paglilitis ay sa Senado.
dapat maganap. Yan ay pag-ayaw sa kapangyarihan ng Senado. Sige, pagpatuloy nyo yan. Iyan ang maaari kayong makakuha muli ng hindi paborableng desisyon ng Korte Suprema. So ibig sabihin, yung trabaho ng Senado ay gagawin na rin sa Kamara. Ano yun? Ano yun? Di ko na lang alam ha. Kapag pinayagan to ng Supreme Court, alam na this. Hindi ko naman naniniwala ako na nasa patas pa rin ng kataas-taasang hukuman. Pero kasi paglabag din sa konstitusyon natin to, biruin mo, yung trial ay dapat gawin sa Senado, gagawin mo sa Kamara. Imposible yun. Di sana tanggalin na lang yung Senado, House of Representative na lang. 'Di ba? Useless kasi yung trabaho ng Senado, kaya na palang gawin or pwede nang gawin ng Congress, ng Kamara. So parang nakakagago yun. 'Di ba? Kaya nga nagkakaroon ng impeachment na magmumula sa Congress, pag naipasa sa Congress, lilitisin or magkakaroon ng trial yan sa Senado. Ngayon, kung hanggang Congress lang pala ang paglilitis ng isang impeachment, tanggalin na yung mga senador na yan. Wala pala ng kwenta yan. Tsapwera na dapat yan. Diba? Diba tama ako? Kung tayo nakagaguhan yun Iba na talaga impluwensya ng mga Romualdez, yung mga bataan mo ang titindi na ng tama. Biruin mo pagkain ng Jollibee gustong i-adapt sa McDo. Sipin mo yon. Hindi pwede yun. Burger ng McDo gagayahin ng Jollibee, hindi pwede yun. Copyright yun. Tayo na ngayon na ito, grabe na. Hindi rin natin masisi tong mga congressman na baka nape-pressure na sila. Gawan nyo ng paraan. Halimbawa, bumulong si bossing nila, no? Gawan nyo ng paraan. Kailangan ma-impeach si Sara Duterte. Hindi natin yan tatalunin sa 2020. Hindi natin yan kaya. Kaya kailangan nyong trabahuin sa Congress. Ang hirap pala gayahin ng boses. Ginaya ko yung boses ng demonyo. Ang hirap. Ang hirap pala ng ganun. Gagayahin mo yung boses ni Satanas, no? Di malamang sa malamang tong House of Representative, pinipressure na to. Kasi, kaya naman di sila napipressure, kasi nga, nakatanggap din sila. So, nakinabang din sila. So, sa madaling salita, hawak sila sa leeg kasi nga, may pangbato sa kanila. May pangbato. May pangbato sa kanila. Wag kang tatamad-tamad. Ibubulgar ko to na tumanggap ka ng ganito. Nasa akin yung ebidensya. Kaya kahit bawal, labag sa batas, gagawin nila kasi nga, takot din silang mapuruhan. Sige, gawin niyo yan. Nantayin namin, ha? Ano na naman to? Marcos Jr. nakikiusap na rin sa China na kung maaari, suplayan na naman tayo ng langis. Tutangin na pagtas mo balahurain ang China, hingi-hingi ka ngayon ng tulong sa kanila. Naikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa ilang bansa kabilang ng China, India, Japan, Thailand, Brunei at South Korea para sa posibleng supply. Argument na tayo na, bulol talaga ako sa ganyan sa langis. Akala ko ba walang krisis sa langis? Tsaka akala ko ba walang kwenta ang China? Bakit kayo humingi kayo ng tulong dun?
Alam niyo meron ako nakausap na taxi driver. Sabi niya, alam niyo pinagloloko tayo ng administrasyon. Sabi ko, bakit naman sir? Hindi naman talaga tayo apektado sa gera ng Iran eh. Dahil depende na lang pag binomba ng Iran ng yung mga tawag dito, yung mga EDCA site sa bansa natin. Yan, maapektuhan tayo. Pero pag tungkol sa langis, hindi tayo naapektuhan sa totoo lang eh. Nakakapagtaka lang na bakit hinahayaan daw ng administrasyon na magtaasan yung mga gasolinahan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Na talagang may pondo naman yan eh. Diba? May may pinagkukunan yan kagaya ng Japan, Thailand, Brunei. Pwede tayong kumuha. At ano ba yung nakalimutan ko? Macau ba yun? May sinabi siyang bansa na comment nyo nga dyan, baka alam nyo. May bansa siya na sinabi na dun talaga tayo daw kumukuha ng gasolina or ng oil or ng langis, hindi sa Iran. Kaya malabo daw na naaapektuhan ng bansa natin. Sabi ko, napaisip din ako, sabi ko, hindi kaya ginagamit lang ng administrasyon yung gera sa Pilipinas para makapangnakaw na naman sila. Hindi, malay natin may gera doon. Maapektuhan langis natin. Pero ang totoo, maraming imbak na langis sa bansang Pilipinas at hindi naman talaga doon tayo nakarekta na kumukuha ng langis. Mayroong ibang bansa. Papalabasin lang nila na wala na, krisis na tayo sa langis kaya magmamahal. So additional kawat na naman nga na yun. May nakawan na naman nga na mangyayari. Ang galing, no? Iba din utak ng mga ng mga kawatan no? Tatalino sa pagnanakaw. Dito tayo. Ano to? Trabaho ang sagot sa paninira, serbisyong hindi mapipigilan. Gumagalaw na si Gumagalaw na si future Prime Minister Mukhang panay buga na. Ha? Siguro may impeach si Sara. Maisasagawa ko na yung plano ko sa bansang Pilipinas. Na maging Prime Minister ako ng bansa. Maging presidente ako. At cancel na sa akin ngayon si Pinsan. Ako na ang mamumuno ng bansang Pilipinas. Utang na, trabaho ang sagot sa paninira. Ang galing talaga, yung mga katagang ganyan yung mga kataga ng mga dilawan Lupit. Utang inang yan. Ba't lumabas dito sa akin? Ang sabi niya, dapat aminin na ng Malacanang gaano ba talaga kabigat ang sitwasyon. At ano na ba ang eksaktong plano ng gobyerno kung lumala pa ito? Himala Nagsasalita na si Maring Risa. Oo, siguro nagpapaambon to. Uy, ambunan mo naman ako. Himala. Magsalita ka rin dun sa nakawan ng flood control. Oo, at dumadali-dali ka ng konti ngayon Anong meron? Mukhang kinancel ka ba? Kinancel ka ba na maging manok ni Marcos Jr. sa 2028 election? At nalaman mo na ba kung sino magiging manok nila kaya parang tinitira-tira mo na sila? Ulul, kahit banatan mo si Martin Romualdez, Marcos Jr., hindi pa rin kami magtitiwala sa yung pukang ina ka. Period. Yun na yun. Hindi na mababago yun. Layas dyan. Yan. Ito. Presyo ng diesel, papalo na sa higit 140 per liter. Per liter? Tangina, paldo. Paldo na naman sila. 140? Tanginang yan. Benta na lang natin motor natin. Mag-bike na lang ako pagpapasok ng SMNI. O kaya, na lang. Tawagin ko na lang yung mga kamag-anakan ko sa Capiz. Ilipad na lang nila ako. Tanginang yan,
140 per liter. Ang inang yan, grabe na to. Tapos partida, hindi pa tayo krisis nito Wala pang krisis ito partida. Sabi ni Marcos yan Oo, normal lang nangyayari. Pag high ka talaga no, normal lang lahat sa iyo Utang inang yan. Normal lang. Wala nang nangyaring krisis. Normal lang ang lahat. Intindi nyo? Grabe, 140. Wow. Alam nyo, sa mga mapepera, wala namang sakit to Pero ang problema niyan, yung mga kababayan natin na ang tanging trabaho lang mamasada, mag-deliver, 'di ba? Ano ba kikitain nila diyan? Bigay mo 140 per liter. Ang lalakas humigop ng gasolina ng mga sasakyan ngayon. Ang tindi pa ng traffic. Tapos may mga punyetang pasahero pa na mga sintu-sinto na kung magbayad ng kala mo binili na nila yung buong pagkatao mo. Hindi pong masingil mo lang sila ng na biruin mo sumakay ka dito galing sabihin na natin galing BGC, sasakay ka papuntang Paranaque. Magbabayad ka ng 300 to 400. Parang big deal pa sa kanila yun. Diba? Utang yan. Kaya minsan ako, pag sumasakay ako ng taxi or Grab or angkas, sinusobra ko kahit 50 pesos kasi malaking bagay sa kanila yun. Pangkain, pang merienda din nila yun. Yung ganung na, alam mo yung kusang loob. Diba? Pero iba na may mga driver din na nananaga talaga na sobra-sobra yung singil sa'yo. So, hindi naman din tama yun. Pero may mga pasahero, sobrang kakuriputan, putang na hindi nila naisip na yung 5 piso, 10 piso, napakalaking halaga na yun sa mga driver na namamasada. Yung biruin mo, lalo na dito, mag-ano ng 140. Intindi na yan. Grabe ng kagaguhan to. Kung hindi sana, kung hindi sana naubos yung pera natin, makakahango tayo ng murang langis kaso, paano tayo hahango? Wala na nga tayong pera. Yun yung masakit dun. Putang, nandito na naman. Andito ka na naman. Sabi niya, pag alam mo yung katotohanan, hindi ka masasaktan. Kaya kahit anong gawin nilang pambabalahura, hindi nila ako matitinag because I have my God. Sino God mo? Si Lucifer? Natatawa. Hindi sa totoo, natatawa. Sobrang natatawa ako dito. Kada interview nito. Ay. Ano ba naman yan, Marcos? Yung mga nare-recruit nyo? Wala bang maayos-ayos dyan? Lahat talaga may tama. Tanginang yan. Lahat na lang may sapak sa utak no? Sinugad mo si Lucifer? Utang na may paggadgad pa siyang nalalaman Ayop din no? Tangina nyo. Magkakaalaman tayo sa 2028 Hintayin namin kayo dun. Ito pa isang malupit. 7.4 million cash incentive iginawad sa PIDEA sa 31 civilian informants. Grabe. Tapos hindi natin nakikita yung mga mukha. So although naman yun, tawag dito, talagang siguro ganun na talaga na bawal ipakita yung mukha pero nakakaduda lang. Nakakaduda lang Sana all, no? Okay. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na panibagong pagnanakaw na naman ni Sandro Marcos. At isa sa mga banateros, ang isa sa mga talagang nahagip nito ng gusto. Ito po yun. Tingnan nyo. Ayan po. Kaya daming nagagalit sa tomboy dahil kay Charis. Sinolo daw niya ang vape industry. 100 million a day. Grabe. Ang tindi mo.
Tangina pagtapos ng termino ng tatay nito, hindi na 'to magugutom habang buhay kahit hindi na 'to magtrabaho. Biruin mo, bilyon-bilyon ang nakuha mong pera sa 2025 national budget. Ayon yan ha, kay Saldico at sa iba. Tapos meron ka pang vape. Alam niyo po ba ngayon, na lahat ng vape na nakikita nyo, eto, speaking of vape. Sarap. Speaking of vape, katulad nito, ito, mamahalin tong vape na to. May leather yan, kulay green. Nagyabang lang tayo ng konti. Siya ay edition ng Louis Vuitton. So, medyo may kamahalan. Ngayon, eto. Lahat ng vape na nakikita nyo sa bansang Pilipinas, pagmamayari daw yan, ha? Daw! Yan ni Sandro Marcos. Kaya sabi dito ni Atty. Rowena Guanzon, 100 million a day. Ang tindi mo dong! Ang tindi mo dong! Baka dong, swerte ang mapapangasawa mong lalaki. Ay, babae pala, sorry. Ang swerte ng mapapangasawa mo. Biro mo, bata ka palang, instant billionaire ka na. Lahat ng bilyonaryo sa bansang Pilipinas, naghirap, nagtiyaga, nagsipag. Ikaw walang kahirap-hirap. Hindi mo. Grabe. 100 million a day. Lupit, no? So, eto na nga yung pag-uusapan natin, no? Na mapatungkol ho doon sa, tawag dito, mapatungkol ho doon sa, sa nagkakagulo-gulo na sa ibang bansa. Sa ibang bansa, sa lungga ng mga buhaya. Pero syempre, bago tayo pumunta doon, may muna tayo. May, tawag dito, may mga papanorin muna tayo, ha? Katulad na lamang ho nito, no? Panoorin natin yung sasabihin ni Atty. Harry Roque. Yung lahat. Sa wakas, nagkaroon po ng reklamo para di umano sa land grabbing laban sa akin. Sa totoo lang po, halos 2 taon na yan, na ulit-ulit silang nagsasabi land grabbing sa Harry Roque. Pero alam niyo naman ng desisyon ng hukuman, kung totoong merong krimen na nangyari, dapat nagdemanda ka agad. So matapos po ang 2 taon, na una silang nagsabi na ako'y nag-land grab, di umano, bagamat di ko pa nakikita, nagsampa na po sila ng reklamo. Ulitin ko po ha, ang sinampa po nila ay reklamo lamang. Wala pa pong kaso sa korte. Ang kaso po ay nasa hukuman dapat. Pero kapag ang reklamo ay sinampa lamang sa NBI at hindi pa man lang sa DOJ, wala pa pong kaso yan. Yan ay reklamo. Di ko po alam kung anong reklamong sasampa nila. Wala po akong kahit anong pinirmahan. Wala po akong kahit sinong ninakawan ng titulo ng lupa. Meron lang po isa na nagdemanda at tingin ko isa yan doon nagsasabing ng grabber ako. Yung kanyang dinimanda po, na-dismiss naman po. No? At yan po ay na-dismiss ng Department of Agrarian Reform. So wag po kayo magpapalinlang. Wala pa po akong kahit anong kaso for land grabbing. Nagsampa lang sila ng reklamo at huwag niyo po kakalimutan, itong reklamo na ito ay nasampa dahil na rin sa mga pagsisinungaling ni Madriaga. Bakit po? Well, kasi po itong reklamong ito lumabas matapos na idinimanda namin, rineklamo namin si Madriaga sa Department of Justice for 2 counts of kidnapping with ransom. Ang nangyari po ay nagkataon naman yung dating abogado niya na Atty. Villanueva ay naging abogado nung isang magsasaka na di umano ay ninakawan namin ng lupa. Yan po yung na-dismiss na ng Department of Agrarian Reform. So, magkahiwalay po yan, pero talagang yung kaso na naisampa noong claimant ay matapos po maisampa ang kaso laban kay Madriaga. At matapos po yan ay talagang lumapit sa akin ang isang sugo ni Madriaga, nag-o-offer ng 5 milyon para i-atras ko ang kaso. Hindi ko naman magawa po yan dahil yan ay... Ayos big time pala yung umahawak kay Madriaga. Turi mo nag-o-offer ng 5 million. Oh
my goodness. Lupit ha. Pa ang katungkulan bilang isang abogado. At minsan po, hindi ako nagbenta ng kliyente. Miski yung mga kaso ko po na pro bono, gaya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre, ang daming pagkakataon po na inalok ako ng suhol para bitawan lang ang mga kaso ng mga biktima ng Maguindanao Massacre na ang aking kaso ay pro bono. Hindi po yan umubra sa akin dahil ako naman po naniniwala ako na mas importante yung aking reputasyon bilang abogado kesa yung pera na kinikita ko. Kung yung kliyente ko ay pro bono, natanggihan ko ang temptasyon ng panunuhol sa akin para bitawan ng mga kaso, ngayon pa kaya na nagbayad naman yung aking kliyente na Filipino-Chinese, no? Bakit ko naman magtataksil doon sa aking mga kliyente? So matapos po na tinanggihan ko yung 5 million, ayan na po, lumabas na nagdemanda raw sila laban sa akin. Palagi po nila sinasabi na may demanda daw ako sa ombudsman pero wala po ako natatanggap. At nakakuha pa ako ng ombudsman clearance. No? So hanggang ngayon po, meron akong clearance sa ombudsman na patunay na wala akong kahit anong kaso sa ombudsman. At tingin ko nangyari dyan, baka nagsampa sila pero hindi pinansin ng ombudsman dahil walang merito. Dahil unang-una, wala naman po kinalaman sa aking katungkulan bilang kongresista o di naman kaya bilang spokesperson yung kaso na isinampa sa akin. No? At kung meron mang kaso, ito ay kasong sibil, no? Dapat na isa pa dyan, wala pong kriminal kung sinasabi nila na merong irregularidad doon sa pagbebenta ng lupa doon sa isang korporasyon, kinakailangan magsampa lamang ng kasong sibil at hindi kasong kriminal. Ulitin ko po, haharapin ko po ang lahat ng demanda laban sa akin dahil naniniwala naman po ako na kung hindi makakamit ang katarungan sa administrasyon ni Marcos Bangag, makakamit po ang katarungan matapos mawala na si Marcos. Wala naman pong forever. Gaya nung tanim kaso sa akin na syndicated human trafficking, bagamat Di mawala-wala yung tanim kaso na yan. Atras ang kaso ng Department of Justice dahil alam naman natin, political ang Department of Justice, hindi naman po forever ang mga Marcoses. Darating at darating ang araw, kung hindi siya kukunin ng Panginoon, matatapos din ang kanyang panunungkulan. Bad yun, attorney. Wag mong hilingin na kunin na siya. Tsaka, eto, attorney, idedebang kita. Hindi ang Diyos ang kukuha sa kanya, si Satanas. Ha, attorney? Si Satanas ang kukuha sa kanya, hindi ang Diyos. Tsaka gusto pa namin siyang mabuhay ng 250 years old. Alam niyo bakit? Ikaw ba naman, tiisin mo ang karamdaman mo ng 250 years. Napakamatinding parusa na. Kapag naging presidente na si Inday Sara Duterte, naniniwala ako, maibabalik ang tunay na katarungan sa ating bayan at masasagot ang lahat ng mga paratang na yan. Pero gaya po ng mga putik at kasinungalingan na binabato ni Madariaga laban kay VP Sara, itong imbentong mga paratang sa akin na di umano ako ay land grabber, yan po ay mga pagsisinungaling din. Ang sinasabi ni Madariaga, pininersonal ko daw siya dahil tinulungan niya yung mga magsasaka na magreklamo laban sa akin for land grabbing. Ang totoo po, siya nag-supply ng mga artista. Grabe si Madariaga, no? Facebook na yung mga artista na umiiyak na biktima daw ng land grabbing ay mga kaibigan at napakalalapit na mga kaalyado ni Madariaga, no? Na leader ng isang criminal syndicate, yan po isang ayon na rin sa Philippine National Police. Alam nyo, napakatindi ng may hawak dito ay Madariaga. Kasi biruin mo nakakulong na siya pero nagagawa niya pa rin. Diba? So ang tanong dyan, sino kaya yung mga yan? Diba? Sino kaya humahawak or sino yung nasa likod ni Madariaga? Wag po tayo magpapalinlang sa mga kriminal. Wag tayo magpapalinlang sa mga kidnapper. Wag tayo magpapalinlang sa mga extortionist. At ako naman po, wag tayo magpapalinlang sa mga bangag na administrasyon na gumagamit ngayon ng kasinungalingan para siraan hindi lamang ang mga Duterte, kung hindi ang kanilang mga kaalyado na rin. Maraming salamat. Hindi, wala naman na sa totosin lang, wala naman nang naniniwala dyan kay Madariaga. Parang patawang ipot na lang yun. Parang masasabi mong tanga na lang talaga maniniwala kay Madariaga eh. 'Di ba? Tanga na lang, wala sa katinuan ng maniniwala kay Madariaga. Yan ang totoo. Pasintabi po, sorry sa mga nasasabi ko, pero yun ang totoo. Pag naniwala ka kay Madariaga, magpa-check up ka na dong. Iba na tama ng utak mo.
At eto na nga yung pumiyok pa. At eto na nga yung pinakalas natin na nagkakagulo na nga daw sa lungga ng mga buhaya. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo mga kaibigan? Eto na po. Ilalabas na natin ang ating balita. Eto na. Pak! Sabi dito ni Retired General Romeo Huquis, nasagap lang ito mula sa puting buhayang bubwit. Nagkakagulo na sa loob ng mga lungga. Nagkagulangan, nagbilangan ng mga mali-maleta at naghahanap kung sino ang sobrang basura. Mukhang yung magpinsan nagsusungayan na. Mukhang nagsusuwagan na sila. Mukhang nagkakaroon na ho ng laglagan sa lungga ng mga buhaya. Ang tanong, kanino napunta ang sobrang basura? Iba ang amoy ko dyan. Iba ang amoy ko dito, mga banateros, mga kabihaya. Mukhang nagkakaroon na ng hilahan pababa doon. Kaya pala yung iba, biglang nag-iiba na ng tono. Tingnan nyo si Puno. Si Puno, iba na yung tono eh. Si Risa, nag-iba na rin yung tono. Si Toby Tiangco, medyo lumilihis na rin. Hindi kaya nagkakaroon na talaga ng gulangan? Or nagkakasundutan na dyan sa loob ng, House of Representatives? Sabi nga nila, ang demonyo, ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw. Kung magnanakaw ka, pare-parehas kayo nandiyan sa loob, hindi talaga kayo magkakasundo. Pero ang pinaka nakakatawa ho dito, mga banateros, mga kabiyaya, ang nakakatawa dito, nakakuha na sila, aba, hindi pa rin kayo kontento? Aba, kapal nyo. Naghahanap pa kayo ng sobrang basura? Ang galing nyo, ha? Ang lupit nyo talaga. Kakaiba, no? Oo, hindi ko lang alam kung ano. At eto rin po ay nasasagap na rin namin. Buti na lang na nag-post na etong si Puquis. Buti nag-post ka, sir. Kasi naririnig-rinig na rin namin to. Siyempre, ayaw rin naman namin makasuhan. Diba? Bababa na nga revenue sa YouTube, kasuhan ka ba? Saan ka mapunta ng panglamon mo dong? Diba? So, naririnig na namin talaga to. Nagkakaroon na nga daw talaga ng nagkakaroon na gumagano na. Nag-i-spark na, parang nagbabanggaan na yung dalawang mga haring buhaya sa loob ng lungga. Mukhang hindi na sila mismo na yung nagkakaduruan. Mukhang sila ang may balita pa nga diyan na nagkakaroon na daw ng yung dalawang grupo doon sa loob. At yung kabilang grupo mukhang yun ang unang ilalaglag. Hindi lang masyadong makabuelo. Tingnan nyo ngayon, nagsasalita yung isa. Hindi nyo napansin, nagsasalita-salita na siya. Ngayon, yung mga hindi pumanig sa kanya, ilalaglag. Yung hindi pumanig. Kaya nga, bukas sa Makalawa, etong si Martin Romualdez, magugulat na lang tayo na baka biglang magsalita to at ilaglag niya yung pinsan niyang si Marcos Jr. Kung ako sa inyo na magpinsan, magunahan na kayo. Magunahan na kayo. So yun mga mani tuloy. So yun mga banateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout sa lahat ng Hero Abroad, OFW, saan man panig ng mundo, sa ating mga mahal na senior citizen na patuloy at sa lahat ng patuloy na sumusuporta
sa pamilyang Duterte, sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy, at syempre sa aming buong Banateros Brothers. Andyan po sila Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, paring RJ, Sir Jack, at syempre si ako. Syempre ako, ha? O, wag niyo kakalimutan baka sila lang, tas ako di niyo dadamay. Wag naman ganun. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.